Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DOST. Generally, fair weather ang nararanasan sa bansa ngayon. Kasabay niyan na itatala din ng Pag-asa ang highest and lowest temperatures sa bansa. Kaya naman samahan niyo kami at alamin natin ang magiging temperatura sa mga piling lugar. Unahin natin sa Luzon na itala ang highest temperature sa Puerto Princesa. Yan ay may 23 to 30 degrees Celsius. Perfect yan para sa mga beach activities. Habang nananatiling mababa ang temperatura dito sa Baguio City na merong 11 to 20 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa Visayas. Mainit ang mararanasang panahon sa Iloilo at Bacolod City. Yan ay merong 23 to 30 degrees Celsius. Paalala lamang makakabuting magdala lagi ng pamatid-uhaw. Yan ay para mapanatili ang normal body temperature nyo at maiwasan ang dehydration. Samantala, naitala naman ang mababang temperatura dito sa may Tacloban City na merong 22 to 29 degrees Celsius. Bisitahin naman natin ang Mindanao. Mataas ang temperatura dito sa may Zamboanga City. Yan ay may 22 to 32 degrees Celsius habang importante ding malaman ang temperatura dito sa Metro Davao kung saan parte ito ng pagdadausan ng ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Yan ay may 23 to 31 degrees Celsius. Yan ay medyo mataas kaya naman asahan ang mainit na panahon. Samantala, naitala naman ang mababang temperatura dito sa Cagayan de Oro City na may 21 to 30 degrees Celsius. Yan po ang mainit pero asahan pa rin ang isolated rain showers or thunderstorms sa inyong lugar. Para sa ibang balita, bukas gaganapin ang selebrasyon ng makasaysayang EDSA People Power Revolution. Yan at iba pang detalye sa aming pagbabalik. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Bukas ipinagdiriwang ang ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na may temang kapit-bisig tungo sa pagbabago. Binubuhay nito ang bayanihan sa bawat puso ng Pilipino lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya naman naiiba ang magaganap na selebrasyon dahil gagawin ito sa mga lugar na sinubok ng panahon. Pinangungunahan ito ni Presidente Aquino na nasa Davao Oriental ngayon para siguraduhin ang progreso ng mga proyekto. Yan ay para sa pagbangon ng mga nasalanta ng bagyo. Hindi rin mawawala sa agenda ng Pangulo ang masigurado ang progreso ng proyekto para sa naging biktima ng lindol. Bukas February 25 sa kauna-unahang pagkakataon, gaganapin ang salubungan sa Provincial Capitol Grounds sa Cebu City. Ito ay para sariwain ang mapayapang pagkamit sa kalayaan noong taong 1986. Sisiguraduhin din ng Pangulo ang pagkakaroon ng bangka para sa mga kababayan nating mangingisda. At bibisita din ang Pangulo sa Tacloban, Leyte at maging sa Giwan, Eastern Samar para tignan ang progreso ng mga rehabilitasyon sa nasabing lugar. Talagang maituturing mahalagang parte ng kasaysayan ng EDSA People Power Revolution dahil ito ang sumasalamin sa pagkakaisa ng Pilipino anumang hamon ng panahon. Yan ang latest mula sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Please check our official social media accounts and website para sa komprehensibong ulat panahon. Ako ang inyong weather buddy, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang hapon.